Lee Gray. Walang kwenta, suwail na bata ka. Dal-iyan mo at higupin mo plema ni Lolo. Nanay, bakit hindi? Gamitin ang panghigo. Ang suction machine. Akala mo ba libre ang suction machine? Tingnan mo nga, di ka kumikita kahit cash-in. Kailangan ko pa ring umasa sa anak ko. Ngayon, hindi lang ikaw, kailangan niyang suportahan ang may sakit na matandang ina mo. Kung hindi mo gagawin, hindi ka makakakuha ng kahit isang sentimo para sa bayarin sa gamutan ni nanay ngayong buwan. Teka. Gamitin na lang natin ang suction machine. Nancy, ako. Hello, malubha ang kanyang kalagayan. Kailangan niya ng malaking operasyon. Kailangan mong bayaran 300,000. Kung hindi, mas mabuti pang maghanda ka para sa libing. Nancy, pwede mo bang ipahiram ulit ang 300,000? Malubha ang nanay ko. Talagang kailangan niya ng pera. Pwede kitang bigyan ng use. Pangako, babayaran kita. 300,000. Oo naman, pirmahan mo itong kasunduan. Ang pera ay mapupunta sa account mo. Umalis ka sa pamilyang Puay. Ito. Ano? Pipirma ka o hindi? Pipirma na ako. Nancy, paumanhin. Hindi ko kayang hayaan lang na mamatay ang nanay ko. Nancy, lagi kong alam na wala siyang kwenta. Ngayon, para lang sa 300,000, tinatapon ka na niya. Pag-isipan mo na lang. Ito ang singsing na binigay mo sa akin. Simula ngayon, tapos na tayo. Ako, sa wakas, nandito ka na. Tinakda. Sino ka? Ako ang hari ng gamot, ang immortal na manggagamot. Ngayon, ipapasa ko ang lahat ng kapangyarihan sa iyo. Sana'y gumawa ka ng mabuti, at maging walang kapantay sa mundo. Teka, ano ang nangyari? Yung matandang iyon, yung puting liwanag. Ang ulo ko'y puno na ng kung ano-ano. Ang account mo ay nakatanggap na ng 300,000. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nakuha mo ang pera, di ba? Umalis ka na. Ito. Mukhang ito ay galing sa medisina. Tama? Hello, ang nanay ko. Nabigo ang operasyon, maghanda para sa kanyang libing. Nanay! Nanay, gumising ka, nanay, nanay! Hindi. Ang nanay ko ay maililigtas pa. Harapin ang katotohanan, wala na ang nanay mo. Gayon din, mamaya, bayaran ang bayad sa morgue. Mga pilak na karayom. Kailangan ko ng pilak na karayom. Tigil, kayo mga huwad na doktor. Tigil. Sinabi ko na sa iyo, wala na siya. Huwag sayangin ang oras ko. Guan Yuan ako point. Zongji ako point. Nakakita na ako ng maraming miyembro. Tulad mo, akala mo ba ang ilang murang pilak na karayo makapagpapagaling ng malubhang sakit? Panaginip ka pa. Ang patay ay gising. Umiwas. Anak ko. Gising na siya talaga. Akala ni Nan, hindi na kita makikita muli. Ayos lang, nanay. Nandito ako. Ayos lang. Halika na, bumangon ka. Nanay, kumusta na ang pakiramdam mo? Maayos na ako. Tulad ng bago ako nagkasakit. Mabuti yan. Ikaw ay Dr. Shu. Ang nanay ba ng binatang ito talagang nagaling? Nagaling na siya. Totoo nga. Ito ay isang himala. Batang himalang doktor, kailangan mong iligtas ang anak ko. At sino ka? Kintong. Siya ang presidente ng The Peak Group, isa sa 4 na pangunahing pinansyal na grupo sa Jacobo. Lahat, lumabas kayo. Ginoong Tung. Pasensya na. Ginoong Tung, siya. Hindi ba kayo makakaintindi ng salita ng tao? Lumayas kayo dito, ngayon din. Dorian. May pag-asa. Nakahanap ako ng himalang doktor.
Himalang doktor. Hayaan mong tignan niya. Henyo sa medisina, Dr. Zane HSU. Ikaw ba yan? Oo. Ako si Zane HSU. Ang galing naman. Naligtas na ako. Tungkol sa sakit mo. Baka hindi kita matulungan. Ako ang magpapagamot sa'yo. Tama. Ito ang batang doktor na ito. Ang kakayahan ng batang Himoroma ay talagang di ka panipaniwala. Nakatayo ako nang malayo kanina. Ngayon gusto kong lumapit, Himoroma. Bakit para kang pamilyar sa akin? Teka, hindi ka ba si nakatakdang mapang asawa ni Nancy Puay? Itay, paano mo nasabi siyang Himoroma? Siya pala ang dati ng nakatakdang mapangasawa ni Nancy Puey. Mukhang si Eitong ay hindi talaga nagpapagamot. Hindi, paumanhin, nagkamali ako, kanina. Humihingi ako ng paumanhin. Itay, bakit mo siya pinagpaumanhinan? Sino ba siya? Basta mahihimoroma niya ang anak kahit sino pa siya. Dorian, tumigil ka. Hayaan mo siyang tukuyin ang pulso mo. Kung Himoroma siya. Ako naman si Hippocrates, ginagatasan lang niya ang pera natin. Pinagloloko ka. G-Tong. Hindi mo dapat dinaanin ng masama ang Himoroma. Nakatunghay ako ng paggamot niya sa ina niya, Doc HSU. Kayo ni itay ko. Ay niloloko lang niya. Kung nakagagamot siya sa ina niya. Bakit siya nagpakasal sa pamilyang Puay para sa gastusin? Ayoko, kung gamutin niya ako. May tao ba dyan? Ano ng problema? Direktor Lau, paalisan itong Luigi, dito sa lalong madaling panahon. Gray Lee. Anong ginagawa mo rito, tanga? Paumanhin, kami ay nagkulang, palalabasin, ko na siya ngayon. Gray, lumayas ka. Hanlaw, bantayan mo ang bunganga mo. Dahil ayaw ng anak mo sa tulong, ihinto muna natin ngayon. Ginoo, habang nandito ako, walang makakaalis sa'yo. Dorian, gusto mo bang gumaling o hindi? Gusto ko namang mawala itong sakit. Pero siya'y isang mahirap na tao. Hindi niya kayang bayaran ng gastos sa magulang. Bakit ka magtitiwala sa kanya? Tama si Dorian. Huwag sana ninyong payagang maloko niya kayo. Dorian, hindi ka ba nagtiwala sa akin? Siyempre magtitiwala ako sa'yo. Siyempre magtitiwala kami kay Ikway. Pero itong si Gray, isang hamak lang. Nagpakasal siya para sa kayamanan. Kaya't makatwira, subukan niyang lokohin kayo. Dorian, nakita ko kanina ng sarili kong mga mata. Nagpagaling siya sa sarili niyang magulang. May gagawin kaya akong masama sa'yo? G. Dorian. Sisiguraduhin ko rin po yan. Umaasa ako kay Dorian tong ang astig na ito para kumita. Kung kaya nitong hamak siyang pagalingin, ako'y nasa peligro. Itong si Gray, siya'y isang talunan na nag-aral sa isang masamang kolehiyo. Paano niya magagawang pagalingin si Dorian? Sa palagay ko, si Director Law, ayaw na gumaling si Dorian. Narito ako. Kung lokohin ko si Etong, hindi ako makatatakbo, di ba? Wala akong masamang intensyon doon. Gray, sige, gamutin mo siya. Ngunit kung may mangyari kay Dorian, pananagutan mo iyan, kung pagalingin ko siya, ay ibabalik mo ang lahat ng bayad sa operasyon. Kinuha mo sa nanay ko. Kasundo. Kung gagamutin mo si Dorian, hindi lang ang bayad sa operasyon ang ibabalik ko, kundi pati na ang mga bayarin sa medisina. Mayroon si G. Dorian ng kidney failure. Isang sakit na walang lunas sa ngayon. Ginoo, talaga bang kumpiyansa ka? Malaing salita, akala mo magagamot mo ang walang lunas na sakit. Sige, subukan mo. Makikipag-away ka sa mga tong. Kung magagamot mo ako, mula ngayon, ikaw na ang matalik kong kaibigan. Ano ang makukuha ko? Ay para rin sa'yo. Ngunit kung hindi mo ako magagamot, paghihigantihan kita. Ginoo, ano kaya kung ganito? Siyempre kaya kong gamutin ito. Pero, kailangan ko gumamit ng panloob na enerhiya. Panloob na enerhiya. Sino ka ba? Isang nakatagong dalubhasa. Hindi ako. Ikaw ba? Humiga ka. Masakit ba? Sinisikap mong saktan si Dorian. Tigil mo na yan. Tatay, tulungan mo ako, tatay. Kung may mangyari sa anak mo, huli na ang lahat.
Huwag mag-alala, Dorian. Ito ang pinakamasakit na paraan ng akupuntura. Pero ito ang pinakamabilis umubra. Tinatanggal ko na ito. Dapat ay, may mararamdaman ka na. Tatay. May nararamdaman ako. Anong nararamdaman mo? Gusto kong umihi. CJ. Paano niya maisipang umihi? Tanging may malusog na bato ang may ganyang pangangailangan. Gray. Mula ngayon. Kapatid na kita habang buhay. Kung may tawag sa iyo, talunan, gagawin kong impyerno buhay nila. Ginoo. Ang anak ko, gumaling na siya. Nakakamangha, nakakamangha. Magkakaapo na ako sa wakas. Imposible yan. Hindi. Ang ibig kong sabihin. Huwag nating pakinggan itong talunan. Dapat tayong magsagawa ng mga pagsusuri. Hindi kailangan. Ginoong Dorian ay talagang gumaling. Totoo ba? Director Lau. Bilang pinuno ng ospital. May saysay ba ang salita mo o wala? Gray. Anong ginagawa mo rito? Sa tingin mo karapat-dapat ka rito? Umalis ka rito ngayon. Binayaran mo na ba ang singil sa puntot? Dumating ka para sa akin. Hindi mo inoperahan ang nanay ko. Kasinungalingan. Mababang impling na operasyon yon. Magmadali ka at bayaran ang singil sa puntod. O kukalagkarin ko ang katawan ng iyong ina. Ano ang nangyayari? Kinuha ni Jerlau ng 300,000 para sa operasyon. Pero kung hindi ko ginamot ang nanay ko, siya sana ay namatay sa kanyang kamay. Maaari bang totoo ito? Kuya. Gusto mo ng katarungan? Gusto kong ibalik niya ang bayad sa operasyon at manumpang hindi na magtatrabaho sa medisina. Gray, sino ka sa palagay mo? Ginoong Dorians. Sa iyong kalagayan, paano mo masasabing talunan ang iyong kapatid? Sino ka ba? Para tawagin siyang talunan? Binabalaan kita. Gawin mo ang sabi ng kuya ko na gawin mo. Kung hindi, hindi lamang dalawang simpleng kondisyon ang mangyayari. Huwag kang magalit. Tatanggalin ko siya agad. At ibabalik ang bayad sa operasyon sa taong ito. Sa manggagamot na himala. Bakit, Tito? Kaya pala, si Dr. Lau ay pamangkin ni Director Lau. Hindi ka takataka na hindi kita kilala. Hindi mo talaga alam ang iyong lugar. Tiyo ni Jerlau siya. Kaya ibig bang sabihin, natutunan ni Jerlau ang lahat. Mula kay Direk. Alam ko na, Director Lau, laging humahad lang sa batang manggagamot na himala. Ginoong Tung, hindi ko nga kilala, si Jerlau, dapat kang maniwala sa akin. Tatanggalin ko siya ngayon din. Tiyo, anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Tiyo, naibalik na ang bayad sa operasyon. Heto. Teka. Kung naaalala ko ng tama, sinabi ni Director Lau kanina, na ibalik lahat ng bayad medikal. Ililipat ko ang natitira sa hulugan. Sapat na ba yan? Mabait ang kapatid ko, kaya papatawarin ka namin ngayon. Huwag mong abusuhin ang pagkakataon. Kuya, magpapadala ako ng tao, para baliin ang kamay ni Jerlau agad. Kahit gusto pa niyang magdoktor ulit, hindi na niya kayanin. Bitiw, bitawan mo ako. Papatayin kayong dalawa ng tiyo ko. Hello, Ginoong Huang. Sige, nakuha ko na. Gray, kapag sinabi ni Ginoong Huang, papatayin ka niya. Kahit Diyos hindi ka maililigtas. Sino ka? May nagbayad para putulan ka ng Gray, hindi kita mapapatawad kailanman.
Kuya Tong. Ang kaligayahan ko, nasa kamay mo na ngayon. Kailangan mong ibalik ang nilusong doktor para sa akin. Hoy, makinig ka. Bakit hindi ka kinakabahan? Hindi ako may sakit. Bakit naman? Ikaw, Shane Lee. Tong, nasaan siya? Si Gray ang doktor ng himala. Hindi. Huwag kang magbiro. Hindi ba yan ang manugang ng pamilya? Alam na yan ang lahat na yon. Dorian Tong. Kung ayaw mong ipakilala ang doktor ng himala sa amin, hindi mo na kailangan gawin. Hindi na kailangan ng ganyan kaeki-ek na biro. Sol, hayaan mong ipakilala ko kayo. Siya si Shane Lee. Ang pamilya niya ay nagpapatakbo ng restaurant. At si Zoe Town, isa sa 4 na kagandahan sa Jacob. Ang pamilya niya ay nasa industriya ng gamot. May doktorado siya sa medisina. Ito. Siya ang girlfriend ko. Sige. Si Gray Lee ang doktor ng himala. Siya rin ang kuya ko. Sana ay bigyan mo siya ng respeto. Kung hindi ako magiging mabait sa'yo. Halika na. Hindi mo pwedeng tawagin lang siyang doktor ng himala kung walang dahilan. Kailangan may tunay na patunay, di ba? Ikaw, Tong, sinasabi mo ito sa lahat. huwag kang magbintang ng walang ebidensya. Wala akong sinabi. Nandito ang girlfriend ko. Kung hindi mo pag-uusapan ng ganito, paano niya malalaman? Sa mga sintomas mo. Kahit sino ay makakapansin. Kahit walang magsabi. Nagkakamali ba ako? Siya nga ay doktor ng himala. Hindi pa rin kayo naniniwala? Pero ang mga sintomas mo ay mas magaan kaysa kay Dorian. Maayos kita sa 15 minuto. Talaga? Bakit naman kita lolokohin? Tong, mapagkakatiwalaan ko ba siya? Sige na, huwag kang mag-alala. Kung kaya mong pagalingin, ikaw ay magiging parang kapatid ko na. Kumusta? Tolly, babawi ako sa iyo sa ibang araw. Impossible. Ang kondisyon ni Shane ay kakulangan sa kidney na naipon sa paglipas ng taon. Paano mo magagawa gamutin yan ng walang gamit? Dorian, kayo ba ay nagpaplano para pagtripan ako? Iniisip mo ba na wala akong magawa, kundi pagtripan kayo maghapon? Ano, may sakit ka rin? Bukod pa riyan. Tingnan mo si Shane, ngayon. Hindi naman sa hindi mo nakikita. Anong problema? Siya, talagang may sakit siya. Ikaw, paano mo nalaman? Nag-aral ako ng tradisyonal na gamot. Mahihinuha ko sa iyong mukha. Naiintindihan ko. Ang tradisyonal na gamot ay talagang kahanga-hanga. Tol, ano ang problema niya? Mayroon siyang. Huwag mo nang sabihin. CJ, hindi ko sasabihin. Ayos lang. Mga kaibigan naman tayo dito. Sino ang kaibigan mo? MS, Tang. Kahit ikaw humahawak ng kamay ng lalaki minsan. Ikaw, maaari mo ba talaga akong gamutin? Una, kumpirmahin ko muna ang isang bagay. Mayroon ka bang sindrom ng lamig? Sindrom ng lamig. Ilarawan ko ang mga sintomas. Tingnan kung tugma sila. Kaya, mula pa noong bata ka, ang iyong regla ay hindi regular at masakit. Gayun din, hindi aktibo ang iyong mga ovaryo. Mahirap mabuntis. Pinakamahalaga, hindi mo pa kailanman naramdaman ang puso mo na bumibilis para sa lalaki. Tama. Lahat ng sinabi ay tugma. Kaya, magagamot mo ba ito? Kaya ko. Pero kailangan mong humiga. Mga silver needle ba iyan? Saan mo ilalagay ang mga ito? Dantian. Dantian? Kailangan ko bang maghubad? Medyo mainit dito. Pasensya na sa nangyari kanina. Hindi ako karaniwang ganito. Baka masyadong mainit sa silid na ito. Ayos lang. Hindi mo na kailangang magpaliwanag.
Tama. Ang iyong hormones ay nagbabalance muli. Ngayon, magsisimula kang makaramdam ng bagong pakiramdam na mahirap ilarawan. Alam kong kayong dalawa ay nandito. At ang tagal nyo na dyan sa lahat ng Bro. Ang talas mo, ano? Hindi, anong naiisip mo? Sobrang init lang ng kwarto. Nga. Lee, nagdurugo lang ang ilong niya sa init. May fiance siya, di ba? Huwag magpakalat ng chismis. Kinansela ko na ang aking engagement kay Nancy. Talaga? Bro, maraming babae dyan sa labas. Mag-move on ka na lang. Sa totoo lang, Nancy, ay napakaganda talaga. Pero pagkatapos ng isang taon, hindi basta-basta makakalimutan. Tingnan mo ang nasa harap mo. Tingnan mo, Zoe Tao, yung malamig na kagandahan. Sa tingin ko, sa wakas, lumalambot na siya sa'yo. Kahit si Zoe ay hindi, kasing ganda ni Nancy. Sa totoo lang, ang pangangatawan niya ay nasa pinakamataas sa 4 na kagandahan. Salamat sa paghatid mo pauwi. Dapat umuwi ka na agad. Bro, seryoso, kailangan mo nang bitawan yan. Kung mawala ka sa pamilya, sila na ang malulugi. Totoo yan. Ito. Ay para sa iyo. Ingat, bro. Ingatan mo ang sarili mo. Uy. Narinig ko na ang nanay mo ay gumaling na. Nga. Congrats. Maaari mo bang sabihin kung sino ang gumawa niyan? Gusto ko, ipagamot ang lolo ko. Ako ang nagpagaling. Grayly, wala akong oras sa mga laro mo. Seryoso ako. Ang tigas pa rin ng ulo. Talagang nadismaya ako sa iyo. Nancy, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan tulad ng dati. Director, Ipway, kumusta? Ang lagay ni Ipway ngayon? may gusto akong itanong. Sino ang nagpagaling? Nanay ni Gray? Gusto ko sana, maipagamot ang lolo ko rin. Bibigyan kita ng address. Ang taong ito'y mahirap imbitahin. Kailangan mong siya mismo ang tanungin. Salamat. Uy, may pagkakataon na tayo para maghiganti. CJ, nakuha ko. Sige na mga pare, maghanda na tayo sa trabaho. Paano naman ang kahit sino mabuhay sa lugar na ganito? Kumusta? May tao ba rito? Uy, wala akong masamang balak. Nandito ako para humingi ng tulong. Matagal na rin. Hello. Bakit ka nandito? Hindi ba kayo naghahanap? Dr. Milagroso nagpagaling sa nanay ni Grayly. Teka, ikaw ba ang doktor na Milagroso? Siyempre hindi, pero maibibigay ko sa'yo ang contact info niya. Ano ang kapalit? Ang pakikipag-usap sa matatalino ay mas madali lang. Gusto ko na, dalhin mo siya rito. Grayly. Anong kailangan mo sa kanya? Hindi mo kailangang malaman. Ipway, hindi na kayo magkasama pa. Ang mahalaga ngayon ay kung sino ang makakapagpagaling sa lolo mo. Maaari ko siyang tawagan para sa iyo. Pero, hindi ko kayang ipangako na darating siya. Okay lang yan, kailangan mo lang tumawag. Hoy, Nancy, mayroong. May humahabol sa iyo. Sino? Jerlaw. Nasaan ka ngayon? Okay ka lang ba? Ngayon, Gray, kasama ko siya ngayon. May tapang ka bang pumunta rito? Jerlaw, kapag nagtangka ka sa kanya, pagbabayaran mo yan ng libo-libong beses. Makinig ka. Mas mabuti kung mag-isa ka lang. Huwag kang magsama ng iba kung hindi. Hoy! Takbo! bastos ka. Maruming babae ka. Kung ayaw sa'yo ni Emmer Huang, sana pinagsamantalahan kita muna. Sino man, dalhin siya kay Emmer Huang. Bitawan mo ako.
Hello, Huang. Kamusta na? Naihatid na namin si Inapuay sa inyo. Nahuli din sa bitag si Gray. Maya-maya lang, ipapadala rin namin siya sa inyo. Mabuti, kapag tapos na ito lahat, sisiguraduhin kong gagantimpalaan kita. Salamat, Huang. Ihanda nyo lahat. Pagdating niya, bugbugin nyo agad, huwag kayong magpigil. Nasaan si Nancy? Makakausap mo rin siya agad. Mga tol, saluhin nyo ng mainit. Kawawang mga talunan. Paano ka napakalakas? Lumayo ka sa akin. Nasaan si Nancy? Binabalaan kita, may kakampi akong si Huang. Kung masaktan mo, hindi ka niya patawari. Huling tanong ko ito, nasaan si Nancy Puey? Ayaw mong magalit ako sa'yo. Nasa piling ni Huang. Ikaw pala ang may sala. Ha? Siyempre, ako. Kung hindi ko tatanggalin si Gray, paano kita makakamit? Sloan Huang, wala akong gusto sa iyo. Tinapos mo na ang kasunduan. Sa taunang iyon, bakit di mo ako papansinin? Sloan, nakikiusap ako. Bitiwan mo na ako. Nancy, hindi kita gustong pilitin. Pero ngayon, Pakawalan mo siya. Gray, ligtas ka pala? Siyempre, ligtas ako. Ang may problema ay dapat ikaw. Isang talunan si Jer. Gray, yung lalaking katabi ko, dating isang kampiyon na boksingero. Isang suntok niya lang, hindi mo na makikita, ang araw bukas. Gray, umalis na tayo. Narinig ko, ang boxer na kasama niya, maaaring saktan ng malala ang tao. Sa iisang suntok. Huwag kang mag-alala, Nancy. Ang lalaking iyon, hindi niya ako kayang saktan. Hindi niya ako masasaktan, hindi kanya mapapatay. Sige, asikasuhin mo siya. Kung may mangyaring masama, ako ang mananagot. Impossible, tao ka ba talaga? Paano ka napakalakas? Ngayon, sino sa palagay mo ang nasa panganib? Huang. Ikaw, makinig ka. Ako ang binata ng Angkan Huang. Kapag hinawakan mo ako, ang tiyuhin ko ay, pahihirapan ka niya. Kayo. Ano kung suntukin kita? Kalimutan mo na. Ang Angkan Huang ay hindi natin kayang guluhin. Paano kung maghiganti sila? Paghihiganti. Hindi ba itong ginagawa niya sa akin ngayon ay paghihiganti na? Sloan Huang, tanungin kita. Sino talaga ang naggamot kay Ina Gray? Nancy Puay, maaaring patayin ang lalaki, huwag lang pahiyain. Ina ni Gray, hindi ba? Si Gray ang mismong gumamot, bakit ako ang tinatanong mo? Ano? Ikaw ang gumamot sa kanya? Loko, anong lakas ng loob mo na pumarito? Umalis ka rito, ngayon din. Nay, wag mo siyang ganyanin. Nandito siya para gamutin si Lolo. Gagamutin si Lolo. Sigurado ako, wala na naman siyang pera. Bakit? Walang pambayad si nanay mo sa ospital. Tita, pakiusap, bantayan mo ang salita mo. Nagamot ko na ang sakit ng nanay ko, mabait sa akin si Gipway, kaya gusto ko siyang tulungan. Opo, Nay. Marunong talagang gumamot si Gray. Hayaan niyo lang siyang subukan. Marunong siyang gumamot, nag-aral siya sa di kilalang kolehiyo, gagamot ng tao. Nancy, laging mong sinasabi, gusto mong alagaan si Lolo, kaya dinala mo ang mga ibang tao para gamutin siya. Nay, Talaga namang kaya kong maggamot. May 10 milyon sa card na ito. Kita ng pamilyang Puey ngayong taon. Hindi ako kulang sa pera ngayon. Nananaginip ka yata, nabaliw ka na siguro.
Anong gagawin natin? Emergency ito. Pero may solusyon ako. Magtiwala ka sa akin. Nancy, ganyan na ang lolo mo. Bakit hindi ka tumatawag ng doktor? Ako. Ano ba ang ginagawa mo? Kung may mangyari sa kanya, mapananagutan mo ba? Nancy, tulungan mo muna siyang pakalmahin. Kapag sinimulan ko ang acupuncture, hindi ako pwedeng maistorbo. Gets mo? CJ, mag-focus ka lang sa paggamot sa kanya. Nay, Pinagkakatiwalaan mo talaga ang taong ito. Nancy, kung may mangyari sa lolo mo, huli na ang lahat. Narito siya para sirain ang pamilya natin. Gusto niyang mamatay ang lolo mo. Nay, tumigil ka na. Si Gray ay hindi ganoon na tao. Talagang ganoon siya. Huwag kang mabola sa kanyang hitsura. Tingnan mo si Ji Huang. Kahit hindi siya kaakit-akit tingnan. Nay, ngayong araw. Ako ay dinukot ni Sloan. Ano? Kung hindi ako iniligtas ni Gray, baka wala na ako dito ngayon. Si Ji Huang ay hindi ganyan. Baka may hindi pagkakaunawaan lang. Nay, hindi ako makapaniwala na ipagtatanggol mo pa rin si Sloan. Nancy. Huwag mo isipin yan. Talaga naman iniisip ko na si Huang ay mabuting tao. Gray. Lolo, Nancy. Hindi ako makapaniwala na nagising ako. Ang matandang iyon ay talagang nakaligtas. Lolo, si Gray ang nagligtas sa iyo. Talagang malapit ka na. Mapahamak. Gray. Ang iyong ama ay minsang nagligtas sa akin. At ngayong araw, iniligtas mo ako muli. Kung hindi ka pakakasalan ni Nancy, paano makapagpapasalamat ang aming pamilya sa iyo? Lolo. Lolo, hindi na ako. Ang kasintahan ni Gray ngayon. Ano? Sino ang bumitaw? Poy. Ako. Malandi kang babae. Sabi nila mag-asawa ka ng marangal. Noong ang ama ni Nancy ay napangasawa ka. Hindi ako sumang-ayon, at ngayon nakikita ko na tama ako. Si Gray ay napakagandang manugang, at hindi mo pa rin siya pinapahalagahan. Mahaba ang buhok mo, kulang sa utak. Nancy, ang buong tungkol. Pagkansela ng kasal, ay walang silbi. Balang araw. Personal ko, magdaraos ng kasalan. Ito. Paano ito nangyari? Hindi pa ako patay. Hindi na mahalaga salita ko? Seryoso. Hindi ko magtatangka. Lumayas ka. Simula ngayon, hindi ko na kailangan. Ang alagaan mo ako. Opo. Aalis na ako. Si Grandpa pa rin ang pinakamagaling. Nancy. Halika dito. Mag-usap tayo sandali. Sloan. Nancy, sinabi ni Nancy na dinukot mo siya. Hindi totoo yan. Gusto ko lang siyang ilabas kumain. Ngunit si Gray, sinaktan ako. Ma'am, ipagtanggol mo ako. Kaya pala. Sloan. Kailangan mong kumilos agad. Yang loser na yan. Gin-ice si Mr. Poy. Sinabi niya. Magdaraos na kanilang kasal ulit. Ano? Sloan. Ikaw ang tanging manugang na gusto ko. Ma'am, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong si Nancy magiging akin. Grandpa, gumawa lang ako ng sabaw para sa iyo. Para sa paggal... Tikman mo. Mabango. Gumagaling ka na dito. Nancy. Grandpa, hindi humihingi ng marami. Gusto ko lang, bago ako mawala, makahawak ng apo sa tuhod. Masaya na ako doon. Grandpa, ano ang sinasabi mo? Hindi pa tayo opisyal na engaged. Kapag engaged na kayo, mangyayari na. Sundin mo lang si Grandpa. Si Gray talaga ang pinakamagaling. Matagal na rin akong hindi nakakalabas para mamasyal. Anak, bibili na ba tayo ng bahay? Ma, mauubos na ang renta kung di bibili saan titira. Pero, kaya ba natin itong lugar? Huwag kang mag-alala, Ma. May pera ako, Ma. Ang Tung talaga ay isa sa pinakamalalaking kumpanya. Nagbigay lang sila ng 10 milyon na pera at isang card na pwede kang mamili ng libre sa
Lahat ng The Peak Group. Gray, anong ginagawa mo, Rito? Mamimili. Siyempre. Nabago ka ba o ano? Dito ka bibili ng bahay? Nakakamatay ka. Ibigay mo ang floor plan. Gusto mo makita ang plan? Karapat-dapat ka ba? Buksan mo mga mata mo. Alam mo ba kung nasaan ka? Ito ang Janic Gardens, pag-aari ng The Peak. Kahit ibenta ka, hindi pa rin sapat. Umalis ka na dito, huwag kang humarang. Siyempre alam ko kung nasaan ako. Salesperson ka lang. Ganito ka ba tratuhin customer? Hindi ka, customer. Security, paalisin niyo tong dalawa. Teka lang, anong nangyayari? Manager, nagkakagulo sila. Siya ang asawa ng pinsan ko. Isang talunan na, nagpakasal lang para pambayad sa gamot ng nanay niya. Bukod dyan, wala siyang kita. Sabi niya gusto niya bumili rito. Sa itsura niya, wala pa siyang ₱1,000. Sir, ang mga apartment ay hindi mura. Kung di ka qualified, huwag sayangin. Oras natin. Sino nagsabing di ko kaya? May pera ako. Wala kang pera. Manager, naglalaro lang sila dito. Paano kung ganito? Sir, mabilis ang credit check. Manager, wag na. Imposible, may ganyang pera siya. Gray, tigilan mo na ang kaawa-awang pride. Bibihin ko to kung magustuhan. Dalian nyo na. Manager, itong mga card, siguro ay wala 5 digit na laman. Kung kaya niyang bumili, kakainin ko ang sombrero ko. Green. Green card. Manager, ano to? Sir, ito ba ang green card nyo? Sa tingin ko, yan ang tawag dyan. Pasensya na kanina. Sir, sige, pumasok na kayo. Kunin mo na yung card. Sir, maupo na po kayo. Simula ngayon, ipakita mo lang, green card. Fiona. Gawa ka ng tsaa. Impossible. Paano niya nakuha yan? Sa card na yan, libre kang makakabili sa The Peak Group. Narinig ko, ang presidente isang pula ang naibigay. Manager, isipin mo. Paano kaya niya nakuha yan? Tingnan mo siya, mukha siyang hindi sulit, ₱200. At yung babae, mukha siyang mahiyain. Imposibleng mayaman. May punto si Fiona. Ginoo, maaari ko bang itanong, saan mo nakuha ang iyong card? Paano pa? Ninakaw niya o napulot lang sa tabi? Binigay sa akin ni Dorian tong. Isa lang siyang naninirahang manugang sa pamilyang Puey. Paano siya makakakilala sa ating binata? Ginoo, kung hindi ka magsabi ng totoo, tatawag kami ng pulis. Paano ko kayo mahihikaya? Tatawagin ko si Dorian dito. Sige, tawagin mo. Hoy, Ginoong Dorian. So, maaari ka bang pumunta dito sandali? Nasa Janic Gardens ito. Malapit ka lang. Sige na, sige na. Hihintayin kita dito. Sinasabi ko sa iyo, magaling kang umarte, Ann. Kung mapupunta mo talaga si Ginoong Dorian dito, ako'y luluhod at hihingin ang tawad. Bro, anong meron? Ginoong Dorian, bakit ka nandito? Pumunta ako para makita si bro. Anong problema? Di mo ko gusto makita? Hindi, malayo dyan. Ang gentleman bang ito ay bro mo? Hindi. Hindi lang siya bro ko. Siya ang kapatid ko habang buhay. Simula ngayon, kapag nakita mo siya, pareho lang na ako ang nakita mo. Nakuha? Nakuha, naiintindihan. Impossible. Yang talunan na yan, paano siya maging bro ni Ginoong Dorian? Ginoong Dorian, siguro nalin lang kanya. Tinawag mo ba ang bro ko? Talunan. Bro, nagkakaproblema ka ba sa kanila? Ayos lang. Parang langaw lang na lumilipat. Mukhang itong babae ay nagalit si bro ko. Hindi ako kasing mapagbigay ni bro. Luhod, humingi ka ng tawad sa bro ko. Anong hinihintay mo? Bilasan mo. Pasensya na. Hindi ka ba nag-almusal o ano? Sabihin mo ng malakas. Pasensya din eh. Bro, okay na ba yan? Sige na. May mabuting puso ang kapatid ko. Ngayon, pabayaan na natin ito. Pero simula ngayon, ayokong makita ang babaeng ito ulit. Umalis ka na rito. Ginoong Lee, heto na ang card mo.
Umalis ka rin. Binibini. Dinala mo ba si Miss dito para bumili ng apartment? Dapat sinabi mo na agad. Bibigyan kita ng pinakamagandang garden villa. Ay. Ginoong Puey, pagbati. Sige, sige. Salamat sa pagdating. Pasok kayo. Ginoong Puey, matagal na tayong hindi nagkita. Ang saya ng okasyong ito. Oo. Pagbati sa lahat. Miss, Zoe, nandito ka rin pala. Mabuti. Gray. Umupo ka kay Zoe. Pupuntahan ko ang ibang bisita. Okay ba? Binibining taon, anong ginagawa mo? alam ko, hindi mo gusto si Nancy. Gusto kita. Maging boyfriend ko. Kaya pala. Hindi mo ako nagustuhan noon pa? Anong pinagsasabi mo? Sa madaling salita, ayaw mo kay Nancy Puey. Gusto kita, at ang nanay ko ay madaling pakisamahan. Pasensya na. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga inaasahan. Zoe, isa sa 4 na kagandahan ng Jacobo. Aamin sa akin. Bakit? Hindi dahil pinagaling mo ako, kaya gusto kita. Sigurado ako. Pasensya na. Mayroon na akong pakakasalan. Huwag mo nang ipilit. Hindi. Hindi ko magagawa ang ipagkanulo si Nancy. Ito ang unang beses na nagkagusto ako sa isang tao. Maraming tao. Kung sakaling hindi ka masaya, aagawin kita kay Nancy Puey. Hindi mangyayari yon. Malakas ang kumpiyansa mo. Sigurado ako. Nancy. Talaga akong humahanga sa iyo. Bakit ka nandito? Pinapahiya mo ang sarili mo. Umuwi ka na. Bakit hindi ako dapat nandito? Ngayon ang engagement party ni Nancy. Ako ang nanay niya. Kung hindi ako pwedeng pumunta, sino pa? Sa totoo lang, siya ang dapat, na hindi nandito. Binibini. Kakaiba yan. Ako ang pakakasalan ni Nancy. Kung hindi ako pupunta, sino pa? Pakakasalan. Sa tingin mo karapat-dapat ka. Tingnan mo si Ginoong Huang. Tapos tingnan mo ang sarili. Palagi kang walang kwenta. Binibini. Pera lang ba ang pakialam ko? Bukod sa hindi kasing yaman ni Emma Huang, paano ako mas mababa sa kanya? Hanggat hindi ka kasing yaman ni Mr. Huang. Lagi kang mababa sa kanya. Tabi. Hindi ako makapaniwala. Kahit pagkatapos nito, wala pa rin ang pag-apruba. Wala na yan. Hindi ko kailangan ang pag-apruba niya. Pakakasalan ko. Si Nancy. Lolo. Bakit wala? Si Nancy. Gray. Malapit nang magsimula ang party. Wala pa rin si Nancy. Hanapin mo siya agad. Hinihanap ka ni Lolo. Saan ka napunta? Nag-aayos ng makeup. Bakit ka mukhang malamig? Nancy. Malapit nang magsimula ang party. Pumasok ka kasama si Gray. Nandito na si Mr. Huang. Siya pala ang tagapagmana ng Top Huang Family. Isa sa 4 na pinakamalaking korporasyon. Ang lakas talaga ng pamilyang Puey. Nakaimbita sila ng napakahalagang bisita. Lahat kami ay naghihintay sa iyo. Tingnan mo siya. Ito na ang itsura ng manugang ko. Nandito na si Mr. Huang. Talaga kang nagbibigay karangalan sa tahanan ko. Lolo, napakabuti ninyo. Kahit si Mr. Huang, tinatawag na akong lolo. Para sa matandang tulad ko. Malaking biyaya sa pagtanda ko. Bilang ang hinaharap na asawa ni Nancy, ang iyong manugang. Hindi ba't nararapat lang na tawagin kitang lolo? Mr. Huang, nagbibiro ka lang. Ngayon, ay araw ni Nancy at Gray. Ang malaking araw. Hindi talaga angkop. Ang mga biro na ganyan. Sino ang nagsabing nagbibiro ako? Dapat ngayon ang araw, na espesyal para sa amin ni Nancy. Hindi ba, Mama? Oo. Ang tanging manugang na kinikilala ko ay si Sloan. Gray Lee.
bitawan mo si Nancy, ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi ka mabubuhay sa Jacobo. Nabalitaan ko ang pamilyang Puay ay may manugang na walang kwenta. Hindi inasahan na siya'y ganito kaduwag. Si Ye Huang naman talaga yan. Anong lakas ng loob ang maaari niyang magkaroon? Gray Lee. Dalhin mo si Nancy dito ngayon din. Kung susunod ka, magpapakabait ako at palalampasin kita ngayon. Kayo ang ayaw. Makinig sa katwiran. Halika. Ilabas mo ang regalo na inihanda ko para sa kanila. Regalo? Ano na namang balak ni Ji Huang? Ilang araw nakalipas, lumabas ako para hanapin ito. Ito ang Skybird. Sumisimbolo ito sa kasaganaan ng pamilya. Ngayon, ibinibigay ko ito sa inyo bilang pamana. Hindi ba't may sakit lang na manok yan? Gray. Ito ay Skybird. Ito ay regalo mula sa pamilya Huang, sa pamilyang Puay. Kayo ay dapat ingatang mabuti ito. Kapag namatay ang Skybird na ito, ang pamilyang Puay. Sloan, hindi mo pwedeng iugnay ang kapalaran ng pamilyang Puay sa may sakit na manok. Tita, ayaw ko rin sana. Ngunit kung hindi ako kikilos, baka si Nancy ay mapunta sa iba. Teka. Paano kung sabihin kong kaya nitong lumipat? Ano ang sinabi mo? Gray, huwag kang magkalokohan. Ang manok na iyan ay halata mamamatay na. Paano ito makakalipat? Gray. Sabi ko na, ang Skybird ay sagisag ng kasaganaan ng pamilyang Puay. Kung talagang kaya mo, itong paliparin. Ako, hindi nagagambala sa pamilyang Puay. Kung tutuusin, kung ang manok na sagisag ng kasaganaan ay lilipad. Dapat si Ye Huang ay tumupad sa salita. Huwag mong isiping doktor ka dahil lang sa swerte mo ng ilang beses. Aaminin ko na. Noong binili ko ito, sinabi nila na mamamatay ito bago mag-umaga. Halina. Tingnan natin kung paano gagamutin ng manugang ng Puay ang manok na ito. Dahil ganado si Ye Huang, susundin ko ang nais mo. Sige na. Lumipad ka. Bilasan mo, hulihin mo siya, papel. Gray Lee, papatayin kita. Sloan. Ang ibon na ibinigay mo, lumipad nga pala. Ibig sabihin ba, giginhawa na ang pamilya? Gray, talagang pinakainis mo ako. Maghintay ka lang. Ipapagsisihan mo, ipinanganak ka pa sa mundo. Ye Huang, hindi mo kaya ang laro, ah? Hindi ko kaya? Bigyan mo lang ako ng 3 araw. Paluluhuran kita ng todo. Magmamakaawa ka sa akin. Sige, magbabantay ako. Ikaw. Nancy Puay. Lolo Puay. Lalabanan mo ba? Pamilya ko para lang kay Gray Lee? Sloan. Mandayan ng matanda't kababaihan. Lalaki ka pa ba niyan? Hintayin mong lumuhad ka't magmakaawa. Saka natin malalaman kung sino ang hindi lalaki. Kayo. Pinipili nyo ba si Gray Lee o ang pamilyang Puay? Sloan. Naniniwala ka bang numero 1, pamilya mo sa Jacobo? Tandaan mo, pamilya niyong Huang. Isa lang sa 4 na malalaking korporasyon. Lee. Ang nangunguna. Pagwawasak sa pamilyang Puay kasing dali ng paglupak sa langgam. Sloan, ang pamilyang Puay ay buhay ko. Hindi mo dapat. Nancy. Ilang beses na kitang pinapatawad. Huling pagkakataon mo na to. Kayo. Pinipili nyo ba si Gray Lee o ang pamilyang Puay? Nancy. May magandang hangarin si Sloan. Isipin mo. Kapag napangasawa mo siya, pwedeng lumawak ng 10 beses ang pamilya. Traidor ka. Tumahimik ka. Nababaliw na ako sa'yo. Lolo Puay. Tama si Tia. Ayaw mong masira ang Puay na ipinatayo mo ng matagal, di ba? Sloan, masyado kang kumpiyansa, ha? Gray. Alam kong malapit ka sa pamilyang Tong, pero hindi mo ba naisip na lalaban na nila ako dahil sa'yo? Di ba? Nasaan na yung himalang doktor na? Sinabi mo?
Mukhang takot si Sloan sa kanyang tiyong panalawa. Himalang doktor, halika, ipakikilala kita. You, Dorian. Ito ang presidente ng Huang Corporation, at ito ang himalang doktor. Himalang doktor. Pinagaling niya sariling nanay, at pinagamot di Dorian, Mangtung. Kahit niloloko mo ako, maghanap ka naman ng mukhang kapanipaniwala. Oo, Ginoong Tong. Kilalang kilala ko si Graylee. Walang silbi talaga. Talagang walang kwenta. Kung hindi dahil dyan, bakit niya pakakasalan ng pamilya Puay? Bilang manugang, sinasabi mong isa siyang Doktor Himala. Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Ginoong Huang, gumigising ka ba araw-araw? Na may matinding kirot sa bandang puso. At habang nagtatagal, lumalala ang sakit. Dagdag pa, kapag pumupunta ka sa ospital, patuloy na lumalala ang atay mo. At nahihirapan kang matulog, masamang panaginip, panginginig, at laging sakit ng ulo. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bilang doktor, tinutulungan ko lang siya, maibsan ang sakit ng ulo. Doktor ka? Mapanganib ka. Ale, tawagin ng seguridad. Paalisan ito. Sige, sige. Ginoong Huang. Kung gaano ka kahalaga, bakit paalisin mo? Ang manugang ng pamilya Puay. Sa sarili kong bahay, matandang Puay. Sa sinasabi mo, desidido ka talagang kalabanin ng pamilya ko? Sloan. Ayaw mo bang gumaling ang pangalawang tito mo? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Itong si Gray ay isang bigong tao. Nauto niya kayong lahat. Hindi ikaw ang pinag-uusapan ko, Ginoong Tong. Sinabi mong anak ko. Ako talaga ang tinutukoy mo. Ginoong Huang, nawala na ang sakit mo. Kahanga-hanga. Doktor Himala. Napakaraming doktor ang nasalihan ko. Walang nakapagpagaling sa akin. Kahit lunas wala. Ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Ikaw talaga ay, Himala. Kaya pala ang manugang ng Puay ay hindi pala walang silbi. Walang kwenta ang pagpawi sa sakit ng ulo. Swerte lang. Iyon. Sa totoo lang, ang sakit mo ay dahil pa rin. Doktor Himala, nakikita mo ang lahat. Himala ka talaga. Tito, huwag mo siyang paniwalaan. May daya yan. Para maibsan ang sakit mo. Tumahimik ka. Igagalang mo ang Doktor Himala. Doktor Himala, sa tingin mo ba ang sakit ko ay magagamot? Siyempre. At higit sa lahat, ang dahilan kung bakit hindi ka magkaanak ay dahil sa sakit na ito. Ano? May paraan ka ba talaga para matulungan ako magkaanak? Siyempre. Pero may isa akong kondisyon. Siya'y nagsasalita. Bakit ka nakikisali? Itong si Gray ay talagang aking kaaway. Pagkaalis natin sa bahay ng Puay, isusumpa ko. Gagawin ko lahat para mapatalsik siya. CJ, ipapasaalang-alang ko ito sa'yo. Tito, huwag kang maniwala kay Gray. Sinungaling siya sa lahat. Kung totoong Doktor Himala siya, bakit matagal na may sakit ang ina niya? Dahil lang upang makapangasawa sa pamilya Puay. Siya ay isang mapagplano. Sa totoo lang. Tumahimik ka. Sloan, nasobrahan kita. Sobra ka na. Sa lahat ng mga tao, kaya hindi mo matiis ang ibang tao. Ngayon, inalipusta mo ang Dr. Milagro. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon. Ikinakampihan mo ang isang dayuhan. At pinapatawad mo ako. Tito. Sloan, matanda ka na ngayon, puro ka na lang gulo sa akin. Kailan pa ako naghingi ng tawad sa kahit na sino? Sa kanya, karapat-dapat ba siya? Tito, ikaw ang tunay kong tito. Hindi mo dapat panigan ng dayuhan. Kung hindi alam ng mga tao, akalain nilang tunay siyang ano. Gray, papatayin kita. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka nakikinig kahit. Sa akin na yon, dalhin niyo siya sa bahay. Kulungin sa kanyang kwarto, at huwag palabasin. Nang walang permiso ko, Ginoo, bumalik na lamang tayo. Dr. Milagro, patawad, mali ang pagpapalaki ko sa batang ito. Seryoso, ang sinuman na nagpalaki kay Sloan Huang ay hindi dapat masyadong mabuti. Dapat akong mag-ingat. Ginoong Huang, bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar para ituloy ang paggamot mo? CJ, paano kung sa aking bahay na lang tayo? Huwag kang galaw. Kapag gumalaw ka, ang karayo ay maaaring mapalihis. Dr. Milagro, bakit ang sakit nito? Gaya ng mabuting gamot na mapait, iyan ang tanda na ito ay epektibo. Pinakamainam ang pamamaraang akupunturang ito. Kung gayon, ituloy mo.
Dr. Milagro. Halika na. Isang beses pa lang at gagaling ka na. Ano ang pakiramdam mo? Kamangha-mangha. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito kakalma dati. Buong katawan ko, parang magaan. Mabuti yan. Dr. Milagro. Nararamdaman kong lubos na akong gumaling. Pwede ko bang laktawan ang susunod na tuso? Masakit masyado. Hindi ka patuluyang gumaling. Ito'y unang yugto pa lamang. Mayroon pang ikalawang yugto. Kung ang ikalawang yugto ay magpapagaling o papatay sa'yo, ay nakadepende sa kung paano kikilos ang pamilya Huang. Nancy, malungkot ka na mula pa noong engagement party. Mayroon bang problema? Hindi, ayos lang ako. Nancy, hawak mo ang iyong libro ng pabaliktad. Kung ayaw mo sa akin, hindi mo kailangang magpanggap na sobrang nagmamalasakit. Kalimutan mo na para kay Lolo. Mahirap basahin ang puso ng babae. Sloan, talaga kang binigo mo ako. Alam kong nagkamali ako, Tito. Dapat inisip ko kayo. Gaano ninyo nais ang sarili ninyong anak? Sloan, alam mo, tinatrato kita parang sarili kong anak. Alam ko, Tito. Paumanhin po. Dapat inisip ko kayo. Patawarin niyo ako sa isang beses na ito, Tito. Patawarin niyo ako sa isang beses na ito. Huwag kang mag-alala. Si Gray ay isa lang, doktor sa akin. Walang paraan na isuko kita para sa kanya. Ang araw na yon ay pansamantalang hakbang. Kapag gumaling na, hayaan kitang harapan siya kung paano mo gusto. Talaga, Tito? Salamat, Tito. Bumangon ka. At magpahinga ka na. Pansamantalang hakbang. Hakbang lang na nagpatuhod sa akin magdamag. Dr. Lai. Libre ka sa Makalawa upang pumunta sa bahay ko para gamutin. Naman. Magaling. Pamilyang Huang. Ito ang inyong huling pagkakataon. Hindi yan si Zoe. Naaalala kong hindi ka dumarating sa mga lugar na ganito. Hindi ba't ang sikat na si Gino? Kahit ikaw ay dumating sa maliit na bar na ganito. Hindi niya alam na ako'y nasuspinde. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Talaga bang gusto mo siya? Talaga bang hindi niya alam ako'y nasuspinde? Ikaw. Gusto ko nga siya. Basta hindi siya. Okay lang kahit sino. Halika na. Uminom ka muna sa akin. Ito. Tagay. Lalaki ka na. At di ka pa rin kasing inom ko. Kung si Gray. Graylee. Oo. Graylee. Kasalanan lahat ni Graylee. Gagawin ko. Gagawin ko siyang magbayad 1,000 ulit. Ano nang meron sa inyo ni Graylee? Tama. Gusto niyo si Nancy Puey. Mahal niyo siya lahat. Nangako ang tito ko sa akin. Kapag gumaling na siya, ibibigay niya si Gray sa akin. Kapag dumating ang panahon, hihilingin niyang mamatay na siya. Pero di ko hahayaang mamatay. Akala niya tapos na ako. Pero sa oras na siya, pumasok sa pamilya ko, wala siyang magagawa. Ano nang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, nakaset up na ng patibong ang tito ko. Graylee. Hindi na siya aalis dito ng buhay. Tapos na siya.
CJ, nakuha ko. Halika na, Doktor ng Himala. Namimiss na kita, sobrang namiss kita, ganoon din ako. Subukan mo muna ang bagong tsako. Hindi na kailangan, simulan na natin. Ayos na ayos. Ano ba ang nangyayari? Mayroon bang problema ulit? Ilang araw lang nakalipas, ginamot kita, halos gumaling ka na. Pero ngayon, bumalik ulit. Mukhang may ayaw sa iyong paggaling. Ano? Magagamot pa ba ito? Siyempre kaya. Pero, kailangan kong malaman kung anong gamot ang ginamit nila. Basta malunasan lang ito. Steward Light. Patawagin mo ang lahat dito. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob sa akin. Hindi umuwi si Emerson buong gabi. Sabihin mong bumalik siya dito sa loob ng kalahating oras. CJ. Huang, kahit si Emerson ay pinaghihinalaan na ngayon. Sa totoo lang, Dr. Himala. Si Sloan. Hindi niya ako tunay na tiyuhin. Mayroon tayong hindi pagkakaunawaan. Ganon ba? Kung gayon, Huang, tulungan muna kita na sumigla kahit papano. Saka na. Sige, Dr. Himala. Naman. CJ. Huwag mo lang murahin kapag masakit. Magsimula na tayo. CJ. Dr. Himala, gaano pa katagal bago ang aking sakit ay gumaling? Kapag nalaman ko kung anong gamot ang ginamit sa iyo, ayos agad ito. CJ. Ihagis mo siya sa sahig. Tignan mo ang sarili mo ngayon, ang gulo-gulo mo. Papatayin ko si Gray. Akin si Nancy Puay. Dapat akin din si Zoe Town. Buong pamilya Huang ay akin. Ako ang binatilyo ng angkan ng Huang. Dapat ako ang anak ng tiyuhin ko. Tumahimik ka. Dito, buhay ka pa pala. Oo nga pala, malapit ka nang gumaling. Magkakaanak ka na. Malapit ang angkan ng Huang ay mapasaiyo na. Ang kapal ng mukha mo. Iniahon kita sa barong-barong sa bundok. Ganito ka lang magpasalamat. Barong-barong? Huwag mong isiping dahil bata ako, wala akong alam. Ang mga magulang ko, hindi naman talaga, nagdadaang daan. Paano sila? Nalunod sa ilog? Palang pala si Tiyuhin Huang, hindi rin siya mabuting tao. Ano ng kalokohan pinagsasabi mo? Kayong dalawa, parusahan niyo siya. Tiyaking maalala niya. Huang, ang negosyo ng pamilya mo, hindi ko dapat pakialaman. Aalis na ako ngayon. Hinto. Pinatay mo ang magulang ko. Saka mo ako pinili tawagin kang pamilya. Kaya kung kalimutan niyong lahat, pero ngayon magkakaroon ka ng sariling anak, kaya ano na ako? Dahil lang sa isang ibang tao, maitis na lang ako, tawag mo pansamantala lang. Sabi mo kapag gumaling ka na, ipagkakatiwala mo si Gray sa akin, hayaan gawin ko ang kahit ano. Tama na. Doktor. Wala lang kwenta ang sinasabi niya, nakalason siguro siya sa akin. Sloan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa plano kong ipamana sa iyo ang Huang Group na ito. Hindi ko inaasahang ganito, kasama ang loob mo. Sabihin mo ngayon, ano ang ibinigay mo sa akin? Ano ba ang sinasabi mo? Bakit ko naman, lalason kayo? Hindi ka natuto. Sige, bugbugin niyo siya. Hindi, tigil na, tigil na. Amo. Kung magpapatuloy kayo, mapanganib si Islo. Dalhin niyo siya palayo. Doktor. Kapag hindi natin alam kung anong gamot ginamit, ibig sabihin, wala na itong lunas? Siyempre hindi, magsimula na tayo. Pero una, maaari mo bang ipaliwanag kung ano ba itong mga taong nakaitim? Paano mo nalaman? Sa palagay ko, kayo ni Sloan, magkamag-anak talaga. Pera at dahas lang alam nyo, para sa problema. Patang pamangkin mo gagawan mo niyan. Sino ang nakakaalam kung ilang inosenteng tao ang namatay dahil sa karahasan nyo? Dahil alam mo na. Hindi ko na ito ikukubli.
Nakita mo naman, kung magiging maayos ka, aalagaan mo sakit ko. At pagagalingin mo, palalampasin kitang buhay. Pero, kung ikaw, ayaw mo ng tulong ko at pahihirapan mo pa, huwag mo akong sisi sa mangyayari. Ang mga hitman na ito, gustong-gusto ng mag-ina, binibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon. Dorian Tong. Plano ni Huang, ibigay si Gray, kay Sloan pagaling niya. Ano? Yung 2 suwail, sa pamilyang Huang. Natawagan ko na si Gray para babalaan siya agad, pero kanina hindi ko siya maabot. Sa tingin ko, baka siya ay nasa panganib na. Pupunta na ako doon. Teka, mas mabuti kung isama mo si Init. Si Timothy Huang, hindi siya yung taong kami, mga mas bata pwedeng makialam. Sige. CJ, ihintayin ko kayo sa labas. Binibigyan kita ng 3 segundo para magdesisyon. 3. Gusto mo bang hayaan mo lang siyang huminga. Kunin niyo siya. Pagdating sa talim, ako ang maestro mo. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Sinusubukan kitang iligtas. Sinubukan mo munang patayin ako. Patawad, hindi ko na ulitin. Hindi ko alam kung sino ang binabangga ko. Pakiusap, kalimutan mo na lang. Bulag ako. Ako ay pwedeng magbigay sa'yo. Marami at maraming pera. Hayaan mo lang akong umalis. Kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Talaga? Talaga. Gusto ko ang Huang Group. Maibibigay mo ba yon? Tinawagan mo ba, Huang? Sinubukan ko pero walang sumagot. Sigurado ka noong tinawagan mo si Gray, di pa niya nakikita si Huang. Sigurado ako. Tinawagan ko lang siya. Kakadating lang niya. Ang mahiwagang doktor, alam ang ginagawa niya. Huwag kang masyadong pesimistiko. Sa pagkakataong ito, si Huang, lumampas na talaga sa linya. Habang ginagamot siya ng mahiwagang doktor, sinubukan pa rin siyang isabotahe. Tay, papasok na ba tayo? Ano pa ang silbi? Ang pamilyang Huang, marahil ay may mga siga sa loob. Kung papasok tayo, lalo lang tayong makakasama. Pero, buhay ng kapatid ko, nasa panganib ngayon. Anong gusto mong gawin ko? Hindi ko rin naman gusto ito. Oo, kung kaya nilang kumuha ng tao, kaya din natin. Tatawag ako, agad ng iba. Sino tatawagan mo? Akala mo gangster ka? Kung gayon, ano ang gagawin natin? Mga Ginoo, ang bago nating boss ay nag-aanyaya sa loob. Gray, ayos ka lang ba? Nawala na lahat. Patayin mo ako. Huwag mo akong patayin. Gray, binigay ko na sa iyo ang lahat. Wala nang natirang tindahan. Nawala na lahat. Pare, pinabaliw mo talaga si Huang. Kasalanan niya yan, hindi niya lang matanggap. Ang ginawa ko lang ay manalo at humingi ng konti. Mahiwagang doktor. Nung sinabi mong wala na lahat, anong ibig mong sabihin? Na wala na lahat. Simula ngayon, wala nang Huang Group. Munting manggagamot. Sinabi mong may gusto ka, humingi ka ng ang Huang Group.
Ito ang singsing ng Huang Group. Handa na ba ang iba? Handa na? Lahat ayos. Nancy. Sa wakas ay, mahal na kita ng hayagan. Lolo, Anong problema? nagpalit ng pangalan ang Huang Group. May press conference bukas. Bagong seremonya. Ano? Paano si Sloan? Mukhang may magbabago. Ginoo, binibini. Ang dating Huang Group, nagpadala ng imbitasyon para dumalo sa seremonya bukas. Gusto rin ba ng Huang Group ang ating Nancy? Nay, ano po sinasabi? Nako, babae ka talaga. Kailan ka magkakaintindi? Sina Nancy at Gray. Engaged na sila. Walang anumang paraan na may mangyari pa. Kung malaman ni Lolo, pinapasaya lang natin siya. Malulungkot siya. Pero, bakit ako? Nalulungkot din? Gusto ko ring sumama. Mabago ang hawak sa isang araw lang. Hindi basta-basta ang gumawa nito. Pero iniisip ko, kung itong bagong boss, traitor sa maliliit na pamilya, nang may kabaitan o. Teka lang, Nancy. Naiinggit talaga ako sa... Mahal ka talaga. Tama na. Anong problema? Sa engagement party natin. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Kay Gray. Ikaw, ano ba talagang? Ang narinig mo. Na sinabi mong hindi ako niya talaga mahal. Hindi mo narinig siyang tumanggi sa akin. Ano? Tinanggihan ka niya? Tanungin mo siya, mamaya. Ayokong maalala ang malungkot na alaala. Nasa likod si Nancy. Naipaliwanag ko na lahat. Kumusta ka nitong mga araw? At saka, ikaw at si Zoe, ano bang tunay na nangyayari? Wala namang nangyayari. Seryoso, wala. Nitong mga araw, nasa Huang Group ako. Nancy, magandang balita. Maganda. Talagang napakalaking balita. Nay, ano iyon? Nancy, sinasabi ko sa'yo. Sa pagkakataon ito, pakinggan mo ako. Natanong ko lang, bagong may-ari ng Huang Group. Gustong sumama ka sa seremonya. Ano? Tama, Nancy. Tara, sabay tayo. Gray, ano ang pinag-uusapan mo? Nananaginip ka ba? Sasali ka rin. Akala mo sino ka? Ma, huwag mong pag-usapan si Gray ng ganyan. Sige na, huwag na nating pag-usapan siya. Tama na yan. Alam mo ba, ang pinakamahalagang bagay sa pagkakataong ito, narinig ko, na ang bagong may-ari ng Huang Group ay nagpo-propose ngayon. Sa tingin mo, baka sa iyo siya nagpo-propose. Hindi ko nga kilala ang tao sa pamamahala ng Huang Group. Ano ang iniisip mo? Sa lahat ng nandyan, ikaw lang at si Zoe ang pinakamaganda. Anong mali sa pag-iisip ko niyan? Hayaan mong sabihin ko, ang bagong may-ari na ito ay iba kay Sloan. Siya ang tunay na pangunahing shareholder ng Huang Group. Kung pakasalan mo, siya, ang aming pamilyang Puay, ay maaaring maging namungunang pamilya agad-agad. Huwag kang mag-alala, ma. Siguradong gagawin kong ang pamilya mo'y first class. Sino ang tinatawag mong ma? Bakit ka nakikisali? Akala mo ba ikaw ang bagong may-ari? Young Master, oras na. Ano ang tawag mo lang sa kanya? Young Master. Lahat, ang ating seremonya, ay malapit nang magsimula. Lahat, ngayon, ay hindi lang ang araw, para sa Lee Foundation. Mayroon din akong mahalagang gawain. Nancy, kahit na, engaged na tayo, hindi pa talaga ako nag-propose sa'yo, o umamin ng aking nararamdaman. Ngayon, nais kong sabihin sa'yo, mahal kita. Pakakasalan mo ba ako? Tita. Mama. Nancy, kailangan mong pakasalan siya. Kung hindi mo siya pakakasalan, hindi ka na anak ko. CJ. Magaling.